Bago kami lumipat sa Vietnam, isa lang talaga ang paulit-ulit kong iniisip bilang isang ina, ligtas kaya dito ang anak ko sa Vietnam, hindi yung tourist lang na safe ha, yung ligtas talaga na everyday na gagawin ng isang bata, like papasok sa school, uuwi, or safe ba na gala yung anak ko dito, safe ba pag bumaba sa apartment, safe ba ang anak ko pag nasa loob lang kami ng apartment. Yun ang tinatanong ko ulit-ulit kung dapat ba na dadalhin ko dito si Tiara at papasundin ko dito si Tiara after I secured my work permit. So, yun yung nasa utak ko, yung safety niya. Kasi bilang ina, most of us are very protective when it comes to our children. So that's number one of my fear. Kasi sa Pilipinas, marami tayo nakikita na kapitbahay mo pumasok sa inyo, or uh, naglalakad lang yung anak mo, bigla na lang hablutin, or maraming news na katabi lang ng bahay, nirep yung bata, ganun, kasi drug addict, or mismong kamag-anak, yun yung gumagawa ng hindi mabuti sa bata, yun yung nasa utak ko. Ultimo, matutulog ka na lang, lahat isi-secure mo, ilalak mo yung gate, ilalak mo, double lock yung pintuan, ganun. Yung tipong, yung hinahanap kong safety is yung tipong papatulugin mo yung anak mo na hindi ka laging kinakabahan, yung kayang, yung hindi ka paranoid na, uy, hala, baka bigla na lang, may mangyayari sa bata. Kasi sa Pilipinas, nung lumabas si Tiara, kasi sa Pilipinas, nung pinanganak ko si Tiara, araw-araw, parang nabubuhay ako sa takot dahil sa nakikita kong mga news, ganun. Kasi bilang nanay, ramdam natin agad ang environment ng isang lugar. Alam mo kung safe ang tao na yan, kung paano siya tumingin sa bata, ano, malalaman mo na safe ang environment, kung paano magtulungan ang komunidad, kung paano yung pakiramdam kapag gabi, yung nasa labas ka na. Kasi sa Pilipinas, nararamdaman ko paglalabas ako parang, may bigla akong lilingon, ala, ano yun? Or natatakot ka, maglalakad ka ng mabilis, or magpapasundo ka, tapos kapag madilim, gusto mo lahat may ilaw na yung parang creepy. Ganun ba? Eh, so, nung matapos ng ilang buwan dito sa Tiara, it's like 6 months already. Masasabi ko, honestly, masasabi ko na ito yung pinaka-safe na bansang napuntahan ko at naranasan kong mabuhay bilang babae at bilang nanay. Hindi dahil sa sinasabi lang ng iba, kundi dahil, araw-araw kong nakikita kung ano yung environment nila, maliit o malaking bagay man lang, nakikita ko yung mga kilos nila. Nakikita ko kung paano gumalaw yung mga batang babae dito, paano gumalaw yung mga dalagang babae dito, paano sila respetuhin, paano sila alagaan ng komunidad nila. Una, yung mga high school students na umuuwi mag-isa sa gabi, bihira mo yan makikita sa Pilipinas. Like, 8 o'clock, 9 o'clock, matatakot ka na wala pa yung anak mo, di ba? Dito, isa sa pinakaunang shock ko sa time mo yan nung nagturo ako ng IELTS sa gabi. Yung klase ko will end at 9:15 in the evening. So, marami akong estudyante from Monday to Saturday. Tinatanong ko sila, anong oras kayo umuwi paggabi? Kasi most of them got after school program, yung after 4 o'clock or 5 o'clock, nasa academy na sila, different academies. It's either math, literature, IELTS, all kinds of subjects na makukuha nila.
Kasi sa akin twice a week lang sila sa IELTS, tapos yung iba sa sa may literature sila, sa may math sila, tinatanong ko sila, anong oras kayo umuuwi? So yung iba sinasabi minsan 9 p.m., minsan 9 p.m., tapos nagmomotor lang sila, nag-scooter lang sila, or minsan nagbabike, or minsan naglalakad lang pauwi. Yung walang takot yung mga magulang na i-send yung anak nila sa center or sa learning center, na kahit gabi na umuwi yung anak nila. Alam nila na safe yung bata na makakauwi sa bahay nila. Yung hindi 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 nila naisip na may single na takot na baka may mangyari sa anak nila along the way. Yung iniisip ng mga magulang dito, kailangan kong isend yung anak ko sa language center or sa after school program kasi kailangan nila na mapasa yung mga uh, high school test nila, elementary test, yung gano'n. Kasi after elementary, kukuha sila ng test para makapasok sa public school, sa high school. Kasi ang mahal ng high school dito pag hindi ka nakapasok sa public school. So may mga ranking sila. Kailangan nilang ipasa yun para makapasok sila sa high school. Sa Pilipinas, hindi natin to ramdam eh. Yung after school, 4 o'clock, yung mga anak natin busy na sa TikTok, busy na sa Facebook, busy na sa online games, busy na sa kung sa barkada, nag-hangout kung saan. Tapos uuwi, anong oras na kasi nasa mall sila. Yung mga bata dito, busy sila sa pag-aaral nila until 10 o'clock. Yung parang wala silang pahinga. Yung pahinga na nila, yung parang break time nila talaga na nasa classroom sila. Tapos makikita mo, pagod na pagod yan sila. Kasi sinasabi nila na galing pa ako sa isang school ng 5 to 7 p.m. yung klase ko. Yung 7:30 klase natin dito. So galing pa ako sa isang center, naglakad pa ako, pasensya na po, iinom muna ako ng tubig, ganun. So, nakakagulat lang na yung mga bata na yun, the age of 13, 12, 14, 15, 16, 17, kayang-kaya nila maglakad mag-isa sa gabi na walang takot. Tapos, yung high school pa dito, yung bahay ng mga parents nila nasa ibang city. Kasi dito sila nakapasok sa Taai Nguyen. Yung Taai Nguyen kasi dito sa Vietnam, ito yung place na maraming university, maraming school. So parang student zone area dito. Basta maraming universities dito. Maraming pumupunta dito para mag-aral. Even yung mga estudyante na galing sa ibang city, ibang province, pumupunta dito para mag-aral. So yung dalawang students ko sa IELTS, every Saturday ko sila nami-meet. Sa yung dalawa na yun, yung parents nila nasa like 2 hours away from Taai Nguyen. At sila lang yung nabubuhay. I mean, sila lang yung kusang, sila lang yung nagsistrive dito sa Vietnam. I mean, sa Taai Nguyen. At the age of 14, they are already in the dormitory, sa school dormitory nila. Tapos, sila na yung nagluluto, nagpa-plancha ng damit nila. Sila na yung, naglalakad sa mga different centers or review centers or after-school program. Sila na yung pumupunta doon. May mga scooter lang sila na maliliit, yung na ginagamit nila. Yung isa naglalakad lang, ganun. Yung tipong kaya ng parents na ipagkatiwala yung anak nila sa komunidad na ito, alam nila na hindi mapapahamak yung anak nila. So binibisitahan na nila yung anak nila twice a week or once a week, or yung anak nila uuwi sa province nila every Sunday. Kasi every Saturday may klase pa sila eh. So every Sunday, ganun. Or every vacation, ganun lang nila makikita yung anak nila. Bilang isang Filipino mom, parang hindi normal sa akin ito na makikita mo yung teenage girls mo, yung teenage boy mo na napaka-komportableng umuwi gabi-gabi na halatang hindi sila takot. May anak ako na
second year college. Pag hindi ko nakikita yung anak ko sa CCTV, na hindi pa on yung CCTV, sabi ko, hala, nasa na kaya yung anak ko? Tapos tawag na ako ng tawag. Hindi na ako mapakali dito sa Vietnam kasi iniwan siya namin doon sa lola niya sa Pilipinas. Yun. Kahit na 19 years old na yon or 20 years old na yon, ganun pa rin yung takot ko kasi nasa Pilipinas siya. Yung tipong, you know, uh, kot ka, baka bigla na lang mapagkamalan yung anak mo, yung hindi mo alam kung ano yung mga barkada niya or kung ano yung napuntahan niyang lugar, yun yung kinatatakutan ko. So, dito, parang normal lang sa kanila na iwan nila yung anak nila. Okay, dyan ka, mag-aral ka dyan, matututo ka. Yung, yung, yung parents na matutulog tuwing gabi na wala yung anak nila sa tabi nila, okay pa rin. Yun yung hindi ko naramdaman sa Pilipinas. Pangalawa, ibang level ng trust nila sa isa't isa. Dito normal lang na iwan nila yung gamit nila sa labas. Yung mga sapatos nila na, original pa, mostly. Nandiyan lang sa labas nila. Nandiyan lang, nakapila sa labas. Or yung mga scooter nila, mga motor nila, nandiyan lang sa labas. Walang nagnanakaw. Minsan yung mga gamit nila ng mga tools, yung gano'n, yung mga equipment sa construction, nandyan lang sa labas o hindi kinukuha. Pag sa Pilipinas, ito siguro, wala na. Uso na yung akyat bahay na kukunin yung mga gamit, ganyan. Dito hindi. Parang alam nila na walang kukuha ng gamit nila even though naiiwan nila sa labas. Yung mga helmet nila, nandyan lang. Nandyan lang nakasabit. Walang kukuha. Sa Pilipinas yan, ako po, lagot. Tapos yung, ito pa, isa pa, yung mga parcel nila, yung mga packages nila, nasa lobby lang o nasa labas lang ng bahay, iniiwan. Walang kumukuha. Tapos, minsan magsasabi lang yan yung, katulad sa akin, yung sa Shopee, magme-message lang yan yung babae na sa Zalo ko, yun yung parang Viber or WhatsApp natin, yung ganon. So, magme-message lang siya sa akin, ma'am, your package has arrived in the labas, ganon. Ipipicturean niya kung saan niya tinugtong yung package. Even though the next day ko yan kukunin, walang kumukuha. Last time, kasi birthday ni dearest husband Rico, umorder ako kasi 6 months na siya na walang cellphone, gano'n. Pagdating niya dito sa Vietnam last December, nahulog yung cellphone niya sa airport, yun, wasak, gano'n. So, for 6 months or for 5 months, more than 5 months, wala siyang cellphone na ginagamit. So, sabi ko, parang ang hirap ng communication namin. Tapos, nag-visa run siya, wala siyang cellphone. So, bumili ako ng cellphone, binayaran ko na agad. So, the cost is like almost 12,000, 11,000 something, ganon. So, 12,000. Wala lang, iniwan ng babae doon yung parcel ko sa labas, pinicturean, tapos sinend sa akin. Alam ko na yung laman nun is, mahal. So, ako kinakabahan na, hala, bakit iniwan niyo dito? Mayroon parang akong Filipino thinking na may kukuha ng gamit ko. Pero actually, nakapila doon, yung mga parcel, walang kumukuha. Tapos minsan, sa cafe, yung mga cellphone nila, nandyan lang sa labas, iniiwan. Ako, yung cellphone ko, Oppo Reno, napaka-old na, Sa kanila kasi puro iPhone yung cellphone nila eh. Yung para ako nahihiya naman ako iwan ko yung cellphone, para natatakot ako. Para nakukuha ng cellphone ko dito. Lahat sila naka-iPhone dito. So, parang wala lang, iniiwan sa table nila, walang kumukuha. Sa Pilipinas, hinahablot pa eh, di ba? So, iba yung trust nila sa isa't isa dito na hindi ko naramdaman sa Pilipinas kasi ultimo bag mo, nasa sayo na, hahablutin pa. Yung, yun yung parang inayayakap mo yung bag mo kasi may last gang na
mag-open ng bag mo or ihayayakapin mo sa jeep yung bag mo kasi may tatabi sa iyo na tatakpan yung bag mo tapos kukunin yung mga gamit mo sa loob doon. Maraming beses kong na-experience sa Pilipinas kahit yung nanay ko na-experience yan ilang beses. Nalalagyan na lang ng something sa ulo, gano'n din yung matanda, yun pala may isa nang kumukuha doon sa bag niya. Yung gano'n. So, ah dito ramdam mo yung honesty sa everyday life nila na hindi sila kumukuha ng gamit. Minsan yung bata sa center, yung ah kasi yung center namin, may mga gadget kami, may mga tablet kami na ginagamit sa school. So more on AI yung school namin. Nanghiram yung bata ng tablet while waiting for our class kasi maaga daw siya dumating. Tapos dinala niya sa classroom namin. Tapos nakita ng nanay niya na may nag-prompt sa kanya na nag-login yung anak niya na using her account. Tapos tumawag sa assistant teacher ko, tinanong kung nabalik daw ba yung tablet na hiniram ng anak niya kasi sa second floor yung nilalagyan ng tablet tapos nasa fifth floor kami. Yun yung kasi hinalungkat niya yung bag daw kung nadala daw ng bata accidentally ba. Natakot siya. Ganun ba? Yung sila mismo yung concern sa gamit ng iba na hindi makukuha. Tapos yung minsan yung mga toys ng mga bata, dinadala mismo ng mga nanay, binabalik. Or yung mga bata mismo magsasabi, sorry, I got this from my bag. I accidentally brought this last time, like that. Yung sila mismo magsasorry, binabalik nila talaga. Yung, lalo na yung, ikaw, galing ka sa ibang bansa, na halos lahat ng gamit mo naka-lock sa bahay, double lock yung tapos minsan nilolooban ka pa. Tapos dito free lang. Yung mga bahay nila pati dito, makikita mo yung sala nila. Sa atin, nagtataas din yung mga pader, tapos yun talagang close yung living room. Dito sila yung liwanag yung living room nila, makikita mo sila nakaupo, nagsi-cellphone, nagbabanding mag-anak, kumakain. Wide open yung nila, crystal yung bahay nila. Open talaga. Naglalakad ka lang, makikita mo lang sila doon. Yun, makikita mo yung kung gaano kalaki yung TV nila, gaano kalaki yung mga gamit nila doon sa loob, kung ano yung mga ano yung mga expensive things nila sa loob, makikita mo lang. Sa Pilipinas, naku po. Say siguro marami na ng loob doon sa bahay na yun. Yun. So, yung community safety dito, yung environmental, I mean, yung community safety dito is ibang level talaga. Yung trust nila sa isa't isa. Yun. And pangatlo, yun, sa delivery driver, yung Lazada, Shopee, TikTok Shop, at Grab, yun, iniiwan na lang yung package nila sa baba. So, minsan, yung mga driver na yan, di ba sa Pilipinas, maraming mga driver, yung mga delivery driver na takot iwan yung bike nila, yung motor nila, kasi kukuha sila ng parcel, di-deliver nila doon. Paglingon nila, yung bike nila, tinangay na ng ibang tao. Dito, puno yung box nila ng mga parcel, walang nagnanakaw, walang yung nagtitrip-tripping na kukunin yung parcel, mawawala. Sila, iiwan nila yung malaking motor nila na may maraming parcel, aakyat sila sa building na yon, pagbaba nila, nandyan pa rin, kumpleto pa rin yung parcel nila. Walang kumukuha ng parcel nila na wala ka makikita sa news na umiiyak si Shopee rider kasi nga ninakawan na siya ng motor or nawalan siya ng parcel, siya yung nag-abuno doon or si Grab na nag-deliver lang siya ng pagkain doon, pagbalik niya wala na yung motor niya, inutang niya pa yung motor niya, iiyak-iyak siya, maraming news na gano'n. So dito wala, yung mga driver dito wala lang, parang okay, this is my job, kukunin ko yung parcel, i-deliver ko, akit ako sa ganitong building, bababa ako, nandyan pa rin. Yun. So, walang stress sila, walang kaba na may mawala agad. Sa atin doon, napakamaraming nating stress doon. Iba yung epekto yun sa katawan natin. And then, yung pang-apat, yung mga babae na naglalakad sa gabi, yun.
So, maraming mga teenagers dito, university students, ayun, naglalakad sila, nagpa-picture-picture, minsan gabi, 10:30, 11:30, may pang mga bata dito. Kasi maraming ang universities dito, di ba? And then, yung apartment namin nasa city mismo, nakikita ko yan dyan, nandyan sila sa mga different restaurants, naglalakad lang, kasama mga kaibigan nila. Wala ka sila dito, walang nanay na nagbubulya, "Anong oras na? Bakit hindi ka pa umuwi?" Ganito, ganyan. Wala, kumakain sila ng street foods, naglalakad, namimili, nag-ehersisyo, nagkakwentuhan. Free lang. Sa atin, "Hoy, 7:00 na, bumalik na, pumasok na, bumalik ka na dito kasi ano baka nangyari diyan sa'yo sa labas." Ganyan. Yan. So, uh, female travelers also dito sa Vietnam, mga foreigner na isa lang sila, kampante sila na naglalakad sa labas, na nagtra-travel alone. It's because they've seen it in online vlogs also na safe talaga dito sa Vietnam. Less threatening dito yung yung katulad doon sa Boracay na yung foreigner ni rape sa cathedral, gano'n. Yung mag-isa lang siya. Tapos simula noon yung marami ng mga female travelers sa Pilipinas na parang takot na, 'di ba? Dito, wala, marami kang makikita mga travelers lalo na sa Hanoi, naglalakad mag-isa lang. Wala silang nararamdaman na baka may drug addict na kusang susunggab sa kanila, ganun. Sa Pilipinas, no comment. Ibang level doon. Now, tsaka dito, part 5, number 5. Okay, mahal na mahal nila ang mga bata dito. Yung isa sa pinaka na-appreciate ko dito sa Vietnam, yung pagmamahal nila sa mga bata. Yung sobrang child-friendly, sobrang child-friendly ng environment nila. Ngumingiti sila sa mga babies, natulungan nila yung mga nanay, nakikipaglaro sa ang staff sa mga bata, sa restaurants, yung ganun ba? Yung sa Pilipinas doon, natatakot ka baka, hindi mo alam, sira ulo pa yung babaeng kukunin na lang sa iyo, wala na paglingon mo, wala na yung bata. Dito wala, natural lang sa kanila yung pagiging mag-alaga nila sa bata. Yung landlady actually namin, tuwang-tuwa sa kay Tiara, every time na may mga crops sila galing sa farm nila, yung ko magugulat na lang ako, maraming bit-bit na mga kakanin, mga kamote, saging, mga prutas, yun. Nararamdaman ko yung care nila, tapos yung yung pagkaaliw nila sa mga bata, yung ganun ba? So, bilang isang foreigner na nanay or Pilipinong nanay, masasabi ko na mas magaan yung magpalaki ng bata dito dahil supportive yung community. Yon. And then, mas kalmado yung atmosphere. Okay, pang-anim, mas kalmado yung atmosphere dito. Less yung crime dito, less yung patayan, less yung makikita mo sa news na may sinaksak or may drug addict na nang kuha ng bata, yung merong nasagasaan, ganun ba? Yung dito yung traffic rules nila, nakikita nyo naman diyan sa mga TV, 'di ba? Parang ganun lang. Kahit na ganun sila, parang less yung traffic accident dito. Kahit na ganyan sila kaloka mag-drive. Yun. Tapos less yung balita na shooting dito. Wala pa akong narinig na may nagpatayan dito sa baril, ganun. Wala akong narinig ng balita na ganun. Yung kapitbahay, nag-jealous lang or na ano lang, pinatay, nagkakaraoke, nainis yung kapitbahay, pinatay yung kapitbahay. Dito halos araw-araw karaoke dito, karaoke diyan, karaoke doon, karaoke sa baba. Walang walang silang criminal instinct siguro ba? Yung walang killer instinct na nainis ako sa iyo, patahimikin kita, ganoon. So, less yung crimes dito, hindi aggressive yung environment na yung kapitbahay mo pupunta, "Hoy, nakalawas ka dyan!" Ganon. Walang public confrontations. Walang nangyayari dito. Less yung uh, anger nila. Kahit ganun sila ka-busy, dahil, yeah,
dahil siguro napaka-busy nila sa buhay. Busy sila na i-improve yung buhay nila, busy sila sa mga anak nila, yung mga bata dito busy sa pag-aaral kaya walang tsismisan, ganun ba? Yun siguro, kaya ganun na napakakalmado dahil busy sila sa buhay nila na iangat yung situation nila. Hindi katulad sa Pilipinas, maraming tambay. Tapos dito, ewan ko lang kung meron silang mga tulong dito galing sa government. I think meron din naman sila siguro. Pero yung ano nila is gagawa kami, magtatrabaho kami para iangat namin yung buhay ng anak namin, yung pamilya namin. Busy sila sa ganun. Hindi sila busy sa kakatambay sa labas ng bahay, itaas yung paa, tapos gaganon-ganon, titingnan yung kapitbahay, tapos kung ano mangyayari, ganito, i-report, ganun ba? Wala dito. Mas peaceful yung vibe dito. Yun. Tapos wala kang maglalakad dito na may mga baril, yung ganun. Wala. Now, but in the end, hindi perfect ang Vietnam, of course. Siyempre, gusto ko rin maging, realistic. Hindi perfect ang Vietnam. May mga scams pa rin. Katulad sa Pilipinas, may petty theft pa rin. Yung may maliliit na nakawaan dito doon, pero hindi nababalita. Ganun ba? So, minsan, yung traffic delikado pa rin. Lalo na sa Hanoi, makikipagpatintero ka talaga doon. May mga magulang din na of course kailangan din naman maging alerto, hindi naman fully 100% na i-rely nila sa environment nila. So overall, yung assessment ko dito bilang nanay, Pilipinong nanay sa Vietnam, may peace of mind ako dito nararamdaman na papalakihin ko yung anak kong babae dito at kumpara doon sa Pilipinas. Ang hirap i-explain Mas maganda kung maranasan nyo. So, yung takot ko na magpalaki ng anak sa ibang lugar ay nawala nung nandito ako sa Vietnam kasi nga naranasan ko on how safety the environment is, on how child-friendly Vietnam is to the foreigners and to the kids. Yun. So araw-araw, minsan tinatanong ko kung tama yung decision ko na papuntahin ko si Tiara dito. Lalo na yung last vlog ko na sinabi ko na sa education level kasi in the Philippines, ang medium of instruction is English. Dito, medium of instruction is Vietnamese. Kung papaaralin ko si Tiara sa full international school, siguro magbabayad ako ng 250,000 yearly. Mas malaki pa sa tuition fee ng ang kuya niya sa Pilipinas na nagka-college pa. Pero when it comes to the safety, when it comes to the environment, wala talaga ako masabi. Talagang salute talaga ako sa kanila. Priceless na gift yun para sa akin. Yun. So, ikaw, mas mga OFW na nanay natin dyan na nasa abroad, please comment your opinion also about the place that you are in right now, in the country that you are in right now, if safe ba yung mga anak niyo dyan or hindi. Isa pa rin na ano ko nakita sa Switzerland, yung naglalakad lang yung mga bata, 2 years, grade 1, grade 2, naglalakad lang sa Japan, nandun din, safe din doon. So gusto ko rin yun malaman, gusto ko rin yung ma-experience yung ganon. Sana bigyan tayo ng maraming opportunity pa na maraming lugar na pupuntahan at matirhan para masasabi natin, the world is beautiful. Nakarelate ka sa video ito? So, don't forget to like and subscribe, and I'll see you in my next vlog. Bye!